Good morning, good morning, good morning. Yes, sir. Another day, another ride. Oh, yun. Oh, ha? Alam niyo ba kung nasan tayo? Comment down kung taga rito kayo. Kita niyan? Dito po tayo ngayon sa Olongapo. Binabaybay natin yung Bugalon Road. That's right. Ayan. Time check. It's 7:31 a.m. in the morning. Today is Sunday, December 8, 2024. Nice view, di ba? Coastal view. Dito yan, sa Olongapo. Kung taga dito kayo, comment down below yung mga magagandang tanawin at pasyalin para sa mga kapwa nating riders, no? Para kung sakaling mapasyal sila rito, pwede nilang dayuhin yung inyong mahal na bayan, ano? So, ano nga ba yung ginagawa natin dito? Kasama ko si Coach Jello. Yes, si Tiger kasama natin. Papunta tayo ng Walter Mart, Subic. That's right. Galing tayo ng Pasig City. Medyo late na kaming nakalabas kasi nagkaroon ng kompromiso kanina. Well, anyways, ganun talaga ang buhay. Supposedly dapat kasama namin si Coach Monmon, kaso nagkaroon lang ng aberya. So anyways, galing ng Pasig, alas 4 ng madaling araw, bumiyahe kami papunta rito. So yan na nga, almost 3.5 na kaming bumabiyahe. Nagkaroon lang ng konting interval kasi nag-break kami, Coach Jello, dun sa boundary ng Pampanga. Naglugaw kami. Ayos yung lugaw. Ano daw lasa? Lasang lugaw. Hindi, masarap. Malinamnam siya. Siguro kaya ganun yung portioning niya. Maliit lang kasi nga masarap kasi talaga. Ayun. Kinuha ko kanina yung goto. Lugaw. Yan. Na may egg. Sarap. Paminta lang. Tapos sa chili oil. Okay na. Hindi na pinatisan kasi nga malasa talaga yung lugaw, no? Ayun. Kanina habang binabaybay namin tong Jose Abad, no, na pang-abot namin yung mga riders na galing din ng Maynila, yung iba Batangas, yun nga, may main sila, iba-ibang lugar ng Metro Manila, no. Ano ba gagawin namin papunta rito sa Olongapo? Dadayo pa kami dito, napakalayo naman, di ba? Oo. So, yan po ay ikikwento ko sa inyo kung ano meron. Ha? So, pakinggan ninyo. Let's go.
There you go. Yun nga. So, um, meron po kaming madalas na ginagawa na ito ay nakikita ko madalas sa kapwa ko mga riders. Itong riding community na kinabibilangan ko ay may madalas kaming panata kung tatawagin nga, no, kasi nga talagang hindi na siya maiwasan basta pumasok na sa sistema ng isang grupo, no, sa bawat riders. Baga hindi lang to rides, ride kung ride, no, yan talagang sakripisyo. Imagine mo, literal na buwis buhay yan dahil bumabaybay ka ng pagkalayo-layo, pupunta ka lang from point A to point B para lang mag-donate o magbigay ng kung ano mga ambagan na meron dun sa charity ride na yan, ano. So sa ngayon, etong aming proyekto na sasalihan ay proyekto ng ating mga kapatid dito sa Zambales, Olongapo. Parang Thanksgiving na po nila yan. Bibigyan po nila dyan yung mga ating mga kababayan na ETA, mga indigenous people na nangakailangan ng mga tulong, agapay, no. So kung grocery, school supplies para sa mga bata, at food provision na isa sa mission namin, no, ngayong araw na to. Imagine mo, Pasig to Olongapo, ba't naman namin babaybayin ng walang dahilan? Kasi nga maganda po yung advokasya sa bawat riders na pupunta sa araw na to, o dili kaya dun sa mga magdo-donate. Kasi may mga grupo riders, o kaya may mga vloggers dyan na hindi man sila ganun kasikat ng sobra, pero mas malaking respeto nga kung tutuusin dito sa mga taon to, kasi sila yung walang sawa kundi mag-promote o kaya magbigay ng panahon at oras nila, pati ng financial na tulong dito sa mga ganitong klaseng proyekto na isa naman talaga sa hinahangaan natin. Dahil ako, isa lamang akong tagahanga ang mga taon to na talaga naman saludo at nakamamanga, ano. O yun, so ano ba yung na-expect natin dito? Yun nga, may mga bata, tapos yung mga lokal na ITAS na ating mga kasalumuha ay bibigyan natin ng konting programa siguro. Yan, na-prepare ng dalawang main grupo natin na doon sa lugar na yan. Sila yung literal nag-sponsor, sila yung host, tapos tayo po yung support. Yan. So malaking bagay po yan, kasi hindi naman po araw-araw o madalas na aambunan sila ng mga ganitong pagkakataon, mga blessings, di ba? So para sa atin, kung meron ka naman talagang labis at sobra sa mga bagay-bagay o nakatatamasa mo sa araw-araw, might as well share mo na, di ba? Share your blessings. Pero sa totoo lang, nakakataba rin naman kasi talaga, di ba? Madalas na natulong dito kagaya ng mga vlogger, hindi naman sila gaya ng mga sobrang sikat, ano, pero ba't hindi sila natigil? Siguro gaya natin, malalim na rin yung advokasya na pinapairal nila dito, no. Prinsipyo bilang rider na matulungin sa kapwa, dito yan na-apply. Kaya malaking bagay talaga yung mga ganitong programa na talaga naman sana masuportahan din ng mga ibang grupo
So maganda, makakita rin natin sa kanila. Kasi hindi biro talaga, grabe po ang sakripisyo ng mga taon to. Kumbaga, maiba to lang yung programa, sa totoo lang, labis-labis yung kasiyahan na nadarama ng mga taong tinutulungan. Maliban sa gantong klaseng programa, no, meron pa tayong mga makikita dyan sa riding community, yung mga nagpo-provide ng financial assistance dun sa mga tao o individual na may mga personal na karamdaman na pinagdadaanan sa buhay. Ano bang halos sa wall ko, sa page na mga nakikita ko affiliated sa atin, o kaya doon sa mga tropa na natin, ano, every week mabusisi po ang proseso niyan. Buwan, 2-3 buwan na proseso ng pag-imbita sa mga riders at iba't ibang grupo para makapag-ambag sa kanya-kanya mga programa. Every week po ito halos nakikita natin. Kaya sana kayong magsawa. Kasi sa totoo lang, mahirap po talaga yung trabaho na kagaya nito. Ito yung trabaho na walang sweldo. Pero grabe yung obligasyon. Di ba? Kaya walang titigil, walang magsasawa. Sana tuloy-tuloy lang. Huwag natin kakalimutan na marami pang nangangailangan ng tulong ang bawat rider dito sa Pilipinas. Pero tingin ko nga, kung di ako nagkakamali, hindi ito napapansin ng ibang tao, ang komunidad na kinabibilangan natin. Baka expect lang nila yung mga riders ride lang ng ride, gala lang ng gala, inom lang ng inom. Hindi po ganon. Madalas na nakikita ko sa una, talagang ang habol yung iba literal, no, yung iba t-shirt lang, best. Pero once na maintindihan na nila yung literal na advokasya ng mga pinaiiral na sistema ng bawat grupo, wala na, kahit mismo sila hindi na sila makakaiwas. Wala na silang choice kundi tumulong ng tumulong ng tumulong. Ang ganda ng umaga dito sa Olongapo. Malamig, sa totoo lang malamig, oh. Napaka-presko. Sobrang presko ng panahon. Sana hindi pa kami late ni Coach Tiger kasi ang call time is 7 a.m. and 40 minutes na kaming behind the call time. Kasi nga tumigil pa kami dun sa may arak ng Olongapo. Tapos papunta rito yung mga kalsada na straight line. Naku po, ingat-ingat kayo sa mga pagbirit, pagbakbak ng silinyador nyo kasi nga maraming mga insekto pag mga ganyang oras, daling araw, umaga. Naku po, masakit sa mata. Kaya konting ingat lang. Ayan na, so we're actually here, Walter Mart, no? Ayun, Walter Mart. Nandito, may team dito.
Nice.
Check it out. Mga alikabokya. Ah, naku po, pasensya na po sa makakasalubong namin. And thank you for our hair and makeup. Grabe, alikabok. Pinapasok na po namin yung ah, part na aming pagdadausan. Ayan, papasok kami sa bulubundukin ng Olongapo. Ayan, iba't iba pong riders yung kasama natin, no? Masaya kasi new faces, new groups, new people to interact, na masaya na maging bahagi ng isang dakilang hangarin para sa kapwa. So sana mag-enjoy ang lahat. Hindi lang yung riders, pati yung mga lokal na aming pupuntahan, ano. Ako excited na, pero tingin ko naman ito yung magiging successful. May bridge, oh. Sarap sana mag-picture doon. It's 8:51 a.m. in the morning. Yan. So, nung nagkita dun sa Walter Mart, Subic, pahingang bagya, may mga nagkape, may mga nag-breakfast, yan, nagkantayan. So ngayon, binabaybay na po namin papunta dun sa venue. Ayan, magpapananghali na. Almost 9 a.m. na ng umaga, no? Umiinit na yung panahon. Nawala na yung lamig kanina. Doon sa Bugalang Road kanina, napakalamig. Kasi yung baybayin kasi noon kanina, nasa gilid ka ng bundok, mataas pa. Ngayon, nasa Kapatagan tayo, tapos papunta na tayo sa bulubundukang parte ng Olongapo. Ayan. Ayan. So far, okay naman yung kalsada. Dahil hindi naman siya rough road, no? Sana hanggang dun, ganyan. Hindi natin sure. Kaya yan, no? Medyo nagiging barag-barag na yung kalsada. Pero masukal yung daan. Maliit lang, hindi naman ganun kakipot. Kaya siguro pang dalawang sasakyan na malaki. Pero dito wala naman dumadaan.
Ayos, papasok ng bundok. Ayan o, patirik na yung araw. Kaya nagkarga na rin kami ni Coach Tiger ng maraming busog. Dahil minom din ako ng gamot, pero sabi ko nga baka mapalaban tayo dito. At medyo sumasakit na naman yung sumpa. Ang sakit ng paa ko. Dito na tayo sa venue. At medyo nag-gather na yung mga lokal. Nag-expect din sila ng mga tao, no. Ito na lang talaga yung parking. So, I guess dito na lang siguro ako.